Panibagong video na naman ang ating tatalakayin. Kaway-kaway sa ating mga ka-farmers. Isang pinagpalang araw para sa inyong lahat. Ang farm na ito ay dating pag-aari ng isang OFW bilang kadama. Habang siya ay nasa abroad, napagpasyahan nila na pumasok sa pag-aalaga ng native chicken. Habang siya ay nasa Saudi, ang kanyang asawa naman ang nag-aalaga at dumidiskarte para mapalaki at mapalago ang nasimula nilang negosyo. Sabi sa kanilang kwento, 2 years pa lang ang nakakaraan simula na magsimula sila sa pag-aalaga ng mga local chicken o native chicken. At ngayon, tuloy-tuloy na ang kanilang kita. Halos every month nakakapagbenta sila yung mga sakto na pangkatay. Marami yung ating mga kabayan na gusto nang bumalik sa kanilang mga probinsya dahil nga sa mga nangyayari ngayon sa panahon. Especially yung mga nasa abroad. Gusto nang bumalik sa kanilang probinsya upang pumasok sa pag-aalaga ng mga livestock. So ang pag-aalaga ng native chicken ay isang napakagandang reference na pwede nating gayahin katulad ng ginawa ng isa nating kababayan. Mas mainam kasi habang nasa abroad ka pa or nasa trabaho, magpasimula ka na sa inyong mga naiisip, mga plano na farming business. Katulad nito mga ka-farmers, bago siya umuwi sa Pilipinas, sinigurado niya na marami na silang alaga at nakakapagbenta na para tuloy-tuloy ang kanilang kinikita kasi yung ating mga expenses, yung ating mga bayarin sa kuryente, sa tubig at iba pang mga expenses ay hindi naman yan humihinto pag tayo ay tumitigil sa trabaho. Mas mainam habang tayo ay nasa abroad, nasa trabaho, mayroon tayong pang-sustain sa ating mga expenses katulad ng ginawa ng isa nating kababayan na isang kadama. Napakaganda ng partner nila sa kanyang mister. Kasi yung kanyang mister, maaasahan at binigyan halaga yung pinagplanuhan nila sa pagpasok sa pag-aalaga sa farming business o pag-aalaga ng native chicken. At para naman sa ating mga kababayan na nasa abroad, kung wala kang 100% na tiwala na mag-aalaga o mangangasiwa sa inyong mga alaga o sa inyong farm, huwag ka munang magbibitiw ng malaking pera. Baka magsisi ka sa huli. Marami na yung mga pangyayari, yung mga kababayan natin nasa abroad nagpapaalaga sa mga pinsan nila, sa kanilang mga relatives, yung ending nalulugi. Once na malugi yung ating mga relatives, wala yung pakialam. Ang importante lang nila, kumita sila. Kaya ang paalala ko sa inyo, kung pipili kayo ng mga ngasiwa sa inyong farm o mag-aalaga, piliin nyo yung tao na bibigyan halaga ang perang pinapadala mo at pinapasahod mo sa kanya upang makapagsimula sa inyong pinaplano sa pag-aalaga ng mga livestock. Mapababoy man yan, manok, at iba pa na inyong mga naiisip. Pero since pag-aalaga ng native na manok yung ating pinapakita, napakaganda ho itong pasukin. Simula sa pagbibinta ng RTL, D-Old, at lalo na pagdating sa karne ng manok na ito. Alam naman natin mga ka-farmers, ang native na manok ay isa sa lasa ng manok na hinahanap-hanap ng ating mga kapwa Pilipino pagdating sa pang-ulam. At pag ganito na karami yung ating mga alaga, make sure lang na complete vaccine na yung ating mga alagang native. Kasi mayroong mga nag-aalaga sa mga probinsya na hindi nag-vaccine. Bali wala lang. Once na pagdinaanan niya ng sakit, siguradong laglag yan lahat. Kaya pag ganito na karami yung ating mga alaga, ina-advise talaga na mayroon tayong incubator para sabay-sabay ang pag-i-incubate natin ng mga itlog ng ating mga manok para makuha natin ang tabang bilang sa ating mga tinatarget na mga sisiw. Mas mainam na sa tamang bilang yung ating mga sisiw mga ka-farmers kasi once pag bumili tayo ng vaccine at nabuksan ito, kailangan natin itong magamit. Hindi ito pwedeng itago once ito ay na-open kasi nawawala ang kanyang effectiveness pag once ito ay lumipas o na-expose sa hangin. At pag ganitong business ang ating papasukin, hindi lang pagpaparami yung ating pinaplaplanuhan. Kailangan planado kung paano tayo magmamarket ng ating mga produkto. Kasi sa totoo lang mga ka-farmers, napakabilis magparami ng manok. Pero ang pinakamahalaga ang pagmamarket sa ating mga alaga. Bago tayo pumasok, kailangan planado kung kanino natin ibibenta at kung kailan natin ibibenta at marunong tayo kung kailan ang kalakasan ng ating mga alagang native chicken. Base sa kanilang mga ginawa sa may-ari ng farm na ito, bago sila kumita, marami silang mga kinausap na may-ari ng restaurant, may-ari ng turo-turo,
at sa mga merkado. Base sa kanilang mga naging experience mga ka-farmers, ang pinakamalakas kumuha yung mga may-ari ng restaurant na nagse-serve ng mga native dishes. Katulad yung mga nagbibenta ng mga kalderitang kambing, nag-o-offer din sila ng mga tinulang native na manok. Yan yung mga hinahanap-hanap ng kanilang customer. At base sa may-ari mga ka-farmers, mayroon silang isang restaurant na malakas kumuha ng native na manok. Ang Kusina ni Don Vicente. Yun daw yung pinakamalakas kumuha. At sa isang buwan, nakakapag-supply sila ng almost 200 na mga kinatay na manok. Sila yung nagkakatay at yung mga laman loob ay sa iba nila ibinibenta. Mayroon naman daw bumibili. At maliban doon, marami pang mga turo-turo at mga iba pang mga customer na pumupunta para bumili ng mga native na mga manok. At ang nagiging resulta ay kinukulang pa sila sa kanilang supply. At ito yung naging katuwang nila sa pagpapatuka nila sa pang-araw-araw sa kanilang mga alagang native na manok. Ang Azula na napakabilis padamihin at walang kahirap-hirap. Kailangan lang ng diskarte. Kahit yung malaking gabi na nasa gilid, pwede nating i-shredder, pwedeng lagain, haluan ng commercial feeds at iba pang mga organic na patuka na makukuha sa ating mga probinsya. Kaya isa yan sa rason na magandang pasukin ang pag-aalaga ng native na manok. Kasi pagdating sa mga patuka ay pwede tayo makadiskarte sa ating mga probinsya upang makasurvive tayo sa pagkain nila. At kung mayroon tayong malawak na lupa at mapagtataniman ng mga ipil-ipil, madre de agua, malunggay, malbere at higit sa lahat, mas mainam na marami tayong saging na saba. Ang saging na saba mga ka-farmers, hindi lang pagkain sa tao. Napakalaking tulong yan na pagkain ng ating mga alaga. Mapanitib na baboy man at maging sa ating mga alagang native na manok. Simula sa bunga at maging yung kanyang katawan ay pwede natin yan ipakain sa pamamagitan ng pag-chop-chop o pag-shredder para nang sa ganon ay malaki yung ating maitipid sa patuka ng ating mga alaga. At syempre mga ka-farmers, pag malaki yung ating tipid, mas malaki yung ating pwedeng kitain. Kaya para sa ating mga ka-farmers, kung ikaw man ay nasa abroad pa, nasa trabaho, nandito ka man sa Pilipinas, pag-isipan mo kung ano ang maganda para sa'yo na farming business. Kasi mas mainam yung papasukin mo na farming business ay yung meron kang kaalaman at nag-i-enjoy ka syempre. Ibinahagi ko lang sa inyo ang videos na ito kasi na-inspire ho ako mga ka-farmers. Isang dating kadama na meron siyang partner sa Pilipinas, yung kanyang mister. So ang kanyang naging resulta, para makauwi siya sa Pilipinas at tuloy-tuloy ang kanilang kinikita, nagsimula sila sa pag-aalaga ng chicken at hanggang sa kayon, yun ang kanilang hanap buhay. At paalala lang sa ating mga kababayan, kung kayo ay mayroong nagtatrabaho na kamag-anak, kapatid at anak, lalo na pag OFW nakadama ang trabaho, bigyan nyo ng halaga yung pera na buwan-buwan nilang ipinapadala. Kasi ang nangyayari po mga ka-farmers, lalo na sa mga probinsya, hindi ko nila lahat. Ang nangyayari pag mayroon kayong mga kamag-anak, anak mo man yan, kapatid, or kamag-anak, ang nangyayari parang siya na ang inaasahan. At minsan pinagmamayabang nyo pa na nasa abroad siya. Simula ngayon mga ka-farmers, kung mayroon kayong kamag-anak na nasa abroad, lalo na pagkadama ang trabahon, ibahin nyo ang inyong mindset. Kasi kung sa probinsya nyo, ang tingin nyo sa kadama na nasa abroad ay mataas, marami ang pera. Pagdating yan sa abroad mga ka-farmers, ang tingin ng kadama ay napakababang uri ng trabaho. At isa po yan sa trabaho na napakahirap, lalo na pagdating sa Middle East, lalo na pagsapit ng Ramadan. Kaya bilang isang ex-abroad, naiintindihan ko po ang mga nararamdaman ng OFW at mayroong mga kamag-anak na hindi naniniwala na ganyan yung kanilang sitwasyon na mahirap pagdating sa ibang bansa. Kaya para sa may-ari ng backyard farm na ito, na si Ma'am Rowena at Sir Eric, saludo po ako sa inyong achievement sa pag-aalaga ng native na manok. Sa ganyang paraan sa pagtatrabaho niya, ng almost 5 years sa pagtatrabaho niya sa Saudi, nakauwi siya sa Pilipinas nang mayroon siyang aasahan na kinikita sa pagbibinta nila ng native na manok. At nagpapasalamat po ako kay Ma'am at kay Sir na pinayagan tayo na mag-video sa kanyang backyard farm. Pero ang kanyang hiling, hindi daw siya magpapakita kasi nahihiya siya at hindi siya makakapagsalita pag nakaharap siya sa camera. Pero sa simpleng pagpayag niya sa pag-video natin sa kanyang backyard, marami na mga ka-farmers ang may inspire para magkaroon sila ng idea kung ano
ang pwede nilang gawin kung uuwi sila sa kanilang mga probinsya. So ayun lang mga ka-farmers, kung bago ka palang napadaan sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell. At pwede mo rin i-share yung ating videos na ito, mapa-Facebook man o sa YouTube, para marami pang mga ka-farmers ang makakita at ma-inspire sa ating videos na ito. Doon sa nauna nating video, napakarami ang nagtatanong kung saan makakabili ng Darag Native Chicken. Yun yung ating susunod na tatalakayan. Kaya abangan nyo ang ating video na susunod na i-upload.